Aalis na naman pala kami. Pupunta kami doon sa village. Sa kaibigan ng aking asawa. Matagal na namin pinag-usapan na pupunta kami doon. Pero wala kaming time. So, this is the day na pupunta kami. Pero time check is 6:30 na in the night. At dahil nga mahaba na yung araw kaysa sa gabi. So, maliwanag pa talaga sa labas. Hinihintay lang namin yung aming tatay na matapos doon na magkape. Then, aalis na kami. Yung binili ko sa tema na pinakita ko, na in-unboxing ko, yung para sa titing. At nagustuhan niya talaga kasi maganda nga siya. So, ini-enjoy muna ni Indayana yung binili ni Mami sa Temo. Gamit na gamit ko talaga yung aking bag. And super ganda niya gamitin talaga. Aalis na kami, going to the village. Color of the day ni Indayana is pink. Sanay na to si Indayana sa mga biyahe-biyahe kasi nga madalas talaga kaming lumalabas. The good thing lang about Indayana is hindi siya masyadong umiiyak kapag nag-travel kami kasi nga marami siyang nakikita. Dumaan pala muna kami dito sa Mailadoy Posh o sa isang store dito sa amin para bumili kami ng aming dadalhin doon sa bahay ng kaibigan ng aking asawa. Ito pala yung pasalubong na binili ng aking asawa doon sa may store. Mostly ng kanyang binili is mga sweets. Tapos may 2 beer at isang malaking soup. Nakasanayan na talaga namin mag-asawa na kapag kami ay pumupunta sa aming mga friendship is may dala talaga kaming pasalubong para sa kanila. For me lang to ha. Pangit kasi kapag pumunta ka sa isang bahay na empty-handed. Super liwanag paghihapon even though nga gabi na ini. Tapos yung travel plan naman from the center going to the village is 30 minutes doon sa bahay ng kaibigan ng aking asawa. Mas mura pala bumili ng bahay dito sa village compare doon sa center. For me, mas convenient kapag marunong kang mag-drive dito ng sasakyan kasi anytime talaga is makakaluwas ka papunta doon sa center. Itong river pala is maraming malalaking isda dito kasi before namunit kami dere pero ginakigan kami kay private property gali siya. At yan na nga si Indayana, nanginkuha ako siya sa iyang plungkuan, kinagahibi siya kag malapit na kami sa balay sang friends ang akon nga banana. Nandito na pala kami sa kanilang bahay at kumuha lang ako na lalagay ko kay Indayana. Meron palang malaking puno ng cherese or cherry yung kaibigan ng aking asawa at tingnan nyo naman, o diba, hitik na hitik sa bunga. Yung iba dyan is nagkandahulog na sa lupa kasi hindi naman nila kinakain. At dahil nga season talaga ngayon ng cherry dito sa row. Kakain tayo ng cherry sa puno. Sarap! Dito na kami nagmaritesan sa labas ng kanilang bahay. Tapos ito na nga, pauwi na kami. Nagstay lang kami doon ng mga 3 hours and a half, I think, kung hindi ako nagkakamali. At wala nang masyadong katao-tao sa daan kasi nga 10:30 na ng gabi. Ganito kalinong ang mga villages diri kag may ara man sila nga mga masanag nga street lights. Nandito na pala kami sa bahay at binigyan ako ng roses ng pipili ng aking asawa. Merong red, yellow, and I don't know kung ano yung other color niya. Pero ito yung binigay niya and aayusin ko muna. Ilalagay ko siya sa vase. Dahil meron ng tubig yung vase na paglalagyan ko ng flowers na binigay ng kaibigan ng aking asawa, so it's time for me para ilagay na natin siya sa my vase. Pala yung cherry na nakuha ko doon sa kaibigan ng aking asawa. And may dala pa siyang dahon kasi yung puksi ko lang siya. So, ilagay natin siya dito sa aking na bowl kasi hugasan ko siya. At dahil nga ngayon yung season talaga ng cherry, kaya madami talaga makikita ang mga puno ng cherry, especially sa mga village na meron ng bunga. Dahil umiiyak yung aming Junaki, so pumunta muna ako doon sa aming room. Tapos yung aking asawa, hinahanap niya pala ako kung saan ako pumunta. Ang sabi ko sa kanya, ikaw na muna yung mag-alaga sa ating Junakis. At itong asawa ko is very hands-on talaga pagdating sa aming anak. Bilis-bilisan ko na yung paghimay sa aking mga cherry at hugasan ko na kasi anong oras na. Wala yung aking cherese, yung tawag dito, or cherry, na nakuha ko doon sa kaibigan ng aking asawa. So, hugasan ko na siya kasi time check na dito is 11 in the night. Then yung asawa ko nga nakita nyo na pinapatulog niya yung aming kay nag-visyo tungod na kapoy sa biyahe. Arrivederci,